Hello students! This video lecture is the continuation of our discussion about hemoglobin. And in our previous discussion, I have discussed the formation of hemoglobin. And it started with the formation of heme. Ang heme ay napoproduce sa either sa mitochondria or sa cytoplasm of a cell. Makita nyo dito sa ating PowerPoint, it started in the mitochondria. That is the formation of delta aminolibulinic acid, and it continues in the cytoplasm, and then it went back sa mitochondria with the insertion of the iron sa ating protoporphyrin 9 ring. So, nagawa ang heme molecule sa mitochondria. So, dahil hindi naman ma-form ang hemoglobin kung heme lang, kaya dapat meron siyang globin. So, simultaneously, habang ginagawa ang heme sa mitochondria at sa cytoplasm, ginagawa din ang globin. At since ay globin ay protein, saan kaya sa portion ng isang normoblast ginagawa ang proteins? Aning site in protein formation? Tama ka, ribosomes. Sa ribosomes siya ginagawa. So the main focus of my discussion now is the formation of globin that takes place in the ribosomes in the cytoplasm of a normoblast. So yan yung ating pag-uusapan ngayon. So, sabi ko nga kanina, simultaneously, habang ginagawa yung ating heme, ginagawa din yung ating globin. So, ang globin is composed of polypeptide chains. 4 na polypeptide chains para ma-form isang globin. 4 na polypeptide chains. At bawat polypeptide chains na yun ay may katumbas na isang iron. Sabi, sir, paano yun? Yes, may katumbas siya doon na isang iron. Kaya ilan lahat ang iron sa isang hemoglobin? 4. Okay? So, ang polypeptides is composed of amino acids. At bawat isang chain ng polypeptide, may kanya-kanya siyang characteristics. And we have the basic na globin chains. Meron tayong alpha, beta, delta, gamma, epsilon, at saka zeta with the corresponding number of amino acids nakalagay dyan sa inyong PowerPoint. Ang pinakamaiksi dyan yung alpha chain. Ang formation ng ating alpha chain ay being controlled by genes present in chromosome number 16. So, pag problemado ang chromosome number 16 mo, problemado din ang production ng alpha chain mo. Pero yung beta, delta, gamma, it was controlled by genes na present in chromosome number 11. We have 3 normal types of hemoglobin. Sabi nga natin, kung anong klase ng hemoglobin ay na napoproduce ay depende sa kung anong polypeptide chain ang present doon. Mayroon tayong hemoglobin A. It is composed of 2 alpha and 2 beta chain. So, hemoglobin A is composed of 2 alpha and 2 beta chain, and that is the main hemoglobin present in adult, 96 to 97%. In adult, meron din tayong hemoglobin F, mga less than 3%, and hemoglobin F is composed of 2 alpha and 2 gamma, and then hemoglobin A2 is composed of 2 alpha and 2 delta, that is also less than 3%. So normally makikita natin yan sa adult. Pag sa baby naman, baliktad, syempre mababa pa ang hemoglobin A, yung adult, mas mataas ang hemoglobin F. So, ang type ng hemoglobin na napoproduce ay magbabase sa kung anong chain ang present na nandun. Pwedeng iba't ibang combination sila. Pero yung tatlong combination na yan ang normal na combination sa isang normal na bata o normal na
matanda. So ang tanong, sino ang magsasabi na yan ang ikukombine na yan ang gagawin na combination para mag-form ng hemoglobin? So kung maalala ninyo yung ating mga normoblast, meron pa siyang mga nucleus. Okay. Tapos maalala niyo, sino ba ang may hawak-hawak ng mga amino acids? Yung tRNA. The transfer RNA sa inyong chemistry in first year, ang nagta-transport ng ating mga amino acids ay yung ating mga transfer RNA. Pag nag-combine ang ating mga amino acids, ma-form ang polypeptide chain. So, pwedeng coiled, pwedeng bent, pwedeng may three-dimensional structure ang ating mga polypeptide chain. Depende sa kung paano sila nabuo. So, ang tanong, paano malalaman kung anong type ng hemoglobin ang mapaproduce? So, it started sa nucleus ng isang cell. That's why may polychromatophilic normoblast, may nucleus, orthochromic normoblast, may nucleus. Kasi sa kanila nanggagaling ang information. So, yung DNA na nasa nucleus ay meron yung information na magbibigay ng signal sa ribosomes kung anong klase ng hemoglobin ang ipoproduce. Paano naman ibibigay ng DNA na nasa nucleus ang information gamit ang mRNA? Yun yung purpose niya. Kaya yun ay messenger RNA. So the information from the DNA will be given to the mRNA, and the mRNA will transport or i-relay niya ang message papunta sa ribosomes na nasa cytoplasm. Then yung ribosome siya magsasabi, okay, gagawa ako ng hemoglobin A, gagawa ako ng hemoglobin F. Saan niya kukunin ang amino acids na gagamitin? Si tRNA na ang magdadala sa kanya. So, ganun yun. So, pag may problema ang nucleus mo, may problema yung DNA mo, may problema din ang hemoglobin na mapoproduce. So, yun yung function ng mRNA at saka tRNA. So, paano ba na-form ang globin? First, nandun na yung si mRNA, nagbigay na siya ng information sa ating ribosomes, nakapag-produce na ang ribosomes ng polypeptide chains. Nandyan yung alpha chain, nandyan yung beta chain, delta chain, gamma chain, epsilon chain, kung ano man ang nandyan. Ang unang mangyayari is the formation of dimer. Ano ba yung dimer? Ang isang chain isang polypeptide chain, magbabind siya with another polypeptide chain. Magkukumbine ng silang dalawa. Ang shape pala nito is parang 1/4 ng circle. Yan ang itsura ng isang polypeptide chain. So, pag nag-combine silang dalawa, parang half circle na ang itsura nila. Pero, hindi naman perfect na circle. Parang, kasi sila ay pwedeng globular, pwedeng bent, pwedeng coiled, depende. Pero parang medyo buo siya ng kauntian ng itsura. So, pag nag-combine ang isang alpha chain at isang alpha chain, so tatawagin na silang alpha dimer. Kung ba nag-combine ng isang alpha at isang beta chain, so tatawagin silang alpha beta dimer. So, basta ang dimer, may dalawang polypeptide chain na magkasama. Next, tagdalawahan na sila, the next process is formation of tetrahedral globin chain. Yung dimer magkukombine with another dimer. So, kung ang kung halimbawa yung alpha dimer na may dalawang polypeptide na alpha chain at nag-combine with beta dimer na may dalawang beta polypeptide chain, so, 4 na sila. Parang pa-circular na ang hitsura nila. So, may 2 alpha, may 2 beta, tapos mabubuo na yung tinatawag natin na tetrahedral globin chain. Yun na ang magiging globin portion ng hemoglobin A. Kasi 2 alpha at 2 beta ang present. Pwedeng nag-combine ang alpha-beta dimer, tapos another alpha-beta dimer. Pag pinagsama silang 4, 2 alpha, 2 beta pa rin yun. So, yun ay hemoglobin A. So, pag nag-combine na silang 4, sabay na pagkatapos na ilalabas yun ng ribosomes. Tapos, yung protoporphyrin 9 na nandun sa mitochondria, ilalabas din sa cytoplasm na silang dalawa magko-combine. So, yung heme molecule na isa, ilalagay doon sa isang alpha chain,
another heme molecule doon sa beta chain, another doon sa alpha, another doon sa beta. So, apat lahat na heme molecule sa isang hemoglobin. At alam naman natin, ang bawat heme molecule ay may isang ion. Naunawaan? Ilan lahat ang globin portion? Isa. Ilan lahat ang polypeptide sa isang hemoglobin? Apat. Ilan lahat ang dimer sa isang hemoglobin? Dalawa. Ilan lahat ang tetramer sa isang hemoglobin? Isa. Ilan lahat ang hemoglobin? Ilan lahat ang iron? Apat. So, bawat polypeptide chain ay mayroong iron. Ang tanong, paano naman magko-combine yung polypeptide nga doon sa heme? Okay? Sa polypeptide chain, 'di ba, mayroon siyang mga amino acids. May isang specific amino acid na mayroong histidine. Yung histidine na yan, yun ang magbabind doon sa iron na makikita sa heme. So, halimbawa, isang mahabang chain yan, halimbawa, number 15, halimbawa, alpha chain ay may 100 plus 141 siya na amino acid. Halimbawa, 80, nandun yung histidine, tapos yung histidine magko-combine with iron na nasa heme. So, doon siya naka-attach yung inyong heme. Usually, nasa central portion siya makikita. So, kung nakakabit na yung apat na heme doon sa bawat isang polypeptide chain, so mapo-form na ngayon ang hemoglobin. Okay? So, if ever napalyado ang formation ng globin, so walang paglalagyan ang heme. Walang pagkakabitan ang protoporphyrin 9. Walang paggagamitan ang iron na nasa protoporphyrin 9. So, ma-accumulate pa din yung iron doon sa loob ng cell. So, pag ang cell ay blast cell, tapos meron siyang iron, magiging siyang ferritin, magiging siyang hemosiderin, tatawagin ang cell as ringed sideroblast. That's the formation of hemoglobin. Any question? Wala. Okay, let's proceed with the function of hemoglobin. We all know that the function of hemoglobin ay to carry blood gases, oxygen, at saka yung ating carbon dioxide. Mayroon tayong tinatawag na heme-to-heme interaction. Ano ba yung heme-to-heme interaction? Anyone na mayroong idea kung ano ang heme-to-heme interaction? Ganito lang yan kasimple. Ang isang hemoglobin mayroong iron. 4. Saan makikita ang 4 na iron? Sa bawat heme, na may 4 din silang na heme. Halimbawa, ang isang iron na nasa isang heme ay nakakuha na ng oxygen kasi may affinity sa oxygen. Pag nakakuha na yung isa, it follows na yung 3 iron na sa 3 pang heme, kukuha din ng oxygen. Kasi mayroon silang interaction yung bawat isang heme. Yan yung heme-to-heme interaction. Imagine niyo 4 kayong magkakaibigan. Magkatabi lang kayong 4 kasi sa may center portion kayo ng globin matatagpuan eh. Halimbawa si Jed, si iron 1 na nasa heme 1. Halimbawa si Jed, si Joshua at si Joshua. Si Arada, si Obenya, si Cruz at saka si Jed. Magkatabi silang 4 na J. Kumuha na si Joshua Obenya ng hemoglobin. Naka-pick up na siya. Once naka-pick up na si Joshua Obenya, automatic magpi-pick up na rin ang 3 ng oxygen. Pag nag-pick up si Obenya ng isang carbon dioxide, magpi-pick up na din yung 3. And bawat isang gram ng hemoglobin ay kaya mag-carry ng 3.14 grams ng oxygen pala. Sorry, i-messenger ko yung tamang amount. Baka mamali ako sa ano nga ito? Sa quantity na kayang i-carry ng isang hemoglobin. Baka mamali ako. 3.14 ang naalala ko. I-verify ko lang. Okay? Next, we have forms of hemoglobin. We have relaxed or the R state and the tense state. Pag sinabi nating relaxed state, parang 4 ulit yung 4 na lalaki, parang naka-relax lang. Nakalupay-pay lang sila dung 4. Pag relaxed state, oxygenated yun.
pag relaxed state. May hawak-hawak silang oxygen. Try to imagine ulit yung apat kayo magkakaibigan. Magkaupo kayo magkaharap ang apat. Pag naghawak ng oxygen ng isa, ilalagay niya sa may harap niya. Yung isa harap, harap, harap. Tapos parang bubuka kayong apat. Para kayong nag-move apart from each other. Tapos tatawagin kayong nasa relaxed state. Other term, oxygenated state or oxygenated hemoglobin. Kung ma-release nyo naman yung iyong hawak na oxygen, babalik ulit kayo sa parang magkasama kayong apat na closely, medyo dikit kayo to each other. Ang tawag naman natin dyan, tense state. Bakit tinawag siyang tense state? Kasi kayong apat, para kayo nagpapaunahan na makakuha ng another gas na inyong madikitan. So, ganun lang yun. Deoxygenated ang tense state, oxygenated naman ang ating relaxed state. Ano ang phases ng hemoglobin pag nasa relaxed state? Sabi ko, pag nasa relaxed state, the phases of hemoglobin nagmo-move apart kayong apat. So, nagmo-move, parang facing away kayo. Pero pag tense state, facing forward naman kayo. Okay? We have another term, the P50. That's the pressure ng oxygen na kung saan ang hemoglobin is 50% filled with oxygen. And that's the pressure wherein the hemoglobin is 50% filled with oxygen. And usually 26.6 mercuric millimeter yung pressure na kung saan ang isang hemoglobin ay kalahating puno ng isang oxygen. Pag it goes towards the right, may tawag kasi tayo na dissociation curve of hemoglobin. Wala lang dito sa aking PowerPoint. Pag it goes towards the right, bumababa ang affinity to oxygen kasi mas napupuno ang hemoglobin. Pag it goes towards the left, tumataas naman ang affinity ng oxygen, ng hemoglobin to oxygen kasi nga, pag shift to the left, tumataas ang affinity. Shift to the right, bumababa ang affinity kasi napupuno na siya. Okay. Next, i-space ko muna itong kasunod ng mga nakasulat dyan. Mamaya ko i-explain after nito. Okay. Age group, normal value of hemoglobin. For adult male, 13 to 18. Adult female, 12 to 16 grams per DL. Yan ang normal value ng hemoglobin. Pag bumaba kayo sa 13 sa lalaki, bumaba kayo sa 12 sa babae, pwede mo-consider na kayo na mayroon kayong anemia, provided mababa din hematocrit at mababa ang red blood cell. Sabi, sir, ba't nag-iba-iba ang normal value? Depende sa age. Ano sa palagay nyo ang reason? Bakit after 50 years old nagdi-decrease ang hemoglobin? Isa sa reason dyan ay yung activity ng katawan. The more activity ninyo, mas maraming hemoglobin ang kailangan. Kasi mas maraming hangin ang inyong kailangan. Sa sir, but at birth, 15 to 20 grams, mas marami siyang hemoglobin. Kasi dala-dala pa ng bata ang hemoglobin na galing sa nanay. At the same time, nagpuproduce din siya ng sarili niyang hemoglobin. At remember, pag bata ka, mas mabilis kang lumaki. Mas marami ang processes, mas maraming requirement ng oxygen. Sir, but after 50 years, nagdi-decrease siya. Sino bang mabilis tumakbo? After 50 years old o yung 21 years old? Sino mas magaslaw? Yung bata. Kayo matanda, medyo nababawasan ang hemoglobin. Kaya sabi nila, pag nag-retire ka na sa work, senior citizen ka na, gumalaw-galaw ka pa din. Kasi pag hindi ka gumalaw, magkakasakit ka. Kasi yung isa sa affected yun, yung formation ng hemoglobin. Kanina nabanggit natin yung 3 normal type of hemoglobin. Meron naman tayong iba pa na hindi normal. Andito yung mga example nila. Hemoglobin Portland composed of nandyan na yung mga composition niya. We have lambda at saka gamma, goer 1, goer 2,
hemoglobin F at saka hemoglobin A1 at saka yung proportion nila in adults. Next, paano naman natin madidetermine ang hemoglobin? Ito na ang main focus na ating lecture kasi nga tayo ay nasa special test for hematology. Ang process ng determination of hemoglobin ay tinatawag nating hemoglobinometry. Okay? We are using Cyan-Met hemoglobin method. Ang ating reagent, Cyan-Met hemoglobin or HICN, hemoglobin cyanide. And this is considered as the reference method. Ang isa sa common brand ng Cyan-Met hemoglobin reagent ay Drabkins. Yan yung brand name, Drabkins. Kaya tinawag siyang Drabkins reagent. Light yellow ang kanyang color. Ano ang meron sa ating hemoglobin cyanide reagent or Cyan-Met hemoglobin reagent? Mayroon siyang potassium ferricyanide, may potassium cyanide at dihydrogen potassium phosphate. At saka non-ionic detergent. I will back. Paano ito? Halimbawa, nag-extract ka na ng blood, inilagay mo sa EDTA tube. Ang gusto mo lang malaman doon ng hemoglobin. So, ang blood, ilalagay mo sa tube, hahaluan mo ng reagent. Ano ang mangyayari doon una-una sa dugo? Kailangang mabasag muna siya. Ano ang babasag sa kanya? Yung mismong Cyan-Met hemoglobin reagent. Mag-hemolize ang red cell. Sir, bakit kailangang ma-hemolize yung red cell? Para lumabas ang hemoglobin. So, ang hemoglobin na nakalabas na ng red cell will combine with potassium ferricyanide. Ang trabaho ni potassium ferricyanide is to oxidize the ferrous ion. Gagawin niyang ferric ion. Okay? Potassium ferricyanide. Next, ang tawag doon sa hemoglobin na kung saan ang ferrous ion niya ay naging ferric ion, hemoglobin na siya. Hemoglobin. Okay. Next, ang potassium cyanide, yung number 2 reagent, will combine with hemoglobin para ma-form ang hemoglobin cyanide na stable na pigment. Kaya tinawag siyang HICN method. Diyan yung hemoglobin cyanide method. Kasi ang pino-form mo is the hemoglobin cyanide. Yung dihydrogen potassium phosphate at saka non-ionic detergent, sila na magbe-maintain ng tamang pH doon sa solution. Yung non-ionic detergent, sila magbe-maintain ng para hindi maging turbid ang solution. But the major component of the reagent is the potassium ferricyanide at saka yung potassium cyanide. Yun lang yun. Tapos i-measure niya gaano kadami na hemoglobin cyanide ang na-form. So directly proportional yun. Pag madaming hemoglobin cyanide ang na-form, mas madaming hemoglobin ang present. Pag maunti, mas maunti ang hemoglobin na present. Yan yung ating process. Mano-mano yan ginagawa, pero sa machine, feed ka lang ng feed. We can also check hemoglobin by hemoglobin electrophoresis. Yung isa-subject lang natin sila sa electric current, tapos mag-move ang ating hemoglobin. Hemoglobin negative charge or may alkaline pH, and it migrates towards the alpha pole or yung sa anode. Usually, we are using a cellulose acetate with pH 8.4 to 8.6. I have an assignment sa mga hemoglobin na nabanggit natin, hemoglobin A, alpha, beta, gamma, delta, lambda, gower 1, gower 2, Portland. Paki-research ano yung fastest, ano pa ang slowest in the cellulose acetate. May note pa dyan, hemoglobin S, hemoglobin D, and hemoglobin G migrate to the same area at cellulose acetate electrophoresis. Pero, dapat nyo malaman kung ano ang fastest at ano ang slowest. And, in some other cases, we don't use an alkaline pH in electrophoresis. Gumagamit tayo ng slightly acidic, a pH 6 to 6.2. Citrate agar
hemoglobin electrophoresis naman yon. Same question, same assignment. Kung gumamit ka ng citrate agar, saan magmamigrate papunta ang ating hemoglobin? Will it migrate to the positive pole sa anode or magmamigrate sa negative pole sa cathode? And the next question, ano pa ulit ang fastest? Ano ang slowest? That's your assignment. Next, we have variables affecting degree of affinity or dissociation between oxygen at saka yung hemoglobin. Ito yung sinasabi ko kanina, mayroon tayong oxygen dissociation curve na parang pa-S siya, S-shape. Pag it moves to the right, paakyat siya. Kaya habang umakyat siya, napupuno siya ngayon ng oxygen. So pag napupuno siya ng oxygen, nababawasan ang kanyang affinity to oxygen. Pag nag-move naman siya pa left, pababa, so nababawasan siya ng oxygen, so siya ay tumataas ang affinity sa oxygen. So we have factors that affects the affinity. The first one is the partial pressure of oxygen. Kung mataas ang pressure ng oxygen, marami lang dyan, syempre, makakakuha ka agad ng oxygen ang ating hemoglobin. Ano ang mangyayari sa affinity? Bababa, tataas. Imagine niyo, nakakakuha lahat ang hemoglobin ng oxygen, dumidikit sa kanya, ang dissociation curve pupunta sa kanan kasi napupuno siya. So, bababa ang affinity. What if mababa ang pressure? So, mababa ang pressure ng oxygen, hindi siya napupuno, bababa ang affinity niya. Tataas pala ang kanyang affinity sa oxygen kasi kulang ang oxygen na nasa surroundings. Kung pag tumataas ang affinity ng oxygen sa hemoglobin at maunti ang nakukuha na oxygen, ang tendency ng katawan natin ay mag-produce ng more hemoglobin. So, the more hemoglobin na ma-produce, makakompensate ang kulang na oxygen. Ganito lang yun. Pag nakatira ka sa mataas na lugar, mas mataas ang iyong hemoglobin. Sir, bakit? Kasi nga, pag mataas ang lugar, mababa ang pressure ng oxygen. May nagawa dati ng research na estudyante ko, gusto niyang patunayan na nag-iiba ang hemoglobin ng bawat tao, depende kung saan sila kinuhanan. So, mayroon siyang 10 respondents kinuhanan sa dalahican. Kasi ang dalahican daw ay C level, so yun yung kanyang normal na level. And then nagpunta silang Lukban, dun sa may Mount Banahaw malapit, kinuhanan niya ulit. Mataas kasi daw yung Lukban. And then social yun. Sumakay sa chopper. Isinakay sa chopper ang ilan niyang mga respondents. Malaki nawa ang may-ari ng chopper na bumagsak na. Medtech na siya, yung nag-medtech sa hospital yung estudyante. Habang nasa chopper, naka-video pa, nag-extract sila ng dugo. Tapos, it turns out na mas mataas ang hemoglobin ng tao habang nasa chopper. Kasi nga, mababa ang pressure ng oxygen. Kung mababa ang pressure ng oxygen, mababa ang hangin na nakukuha. So, pag mababa ang hangin na nakukuha, slightly magkakaroon ng tissue hypoxia. So, ang gagawin ng katawan, magpo-produce ng more hemoglobin. Kung tagalukban ka, nakatira talaga, tapos biglang naglipat ka ng Lucena, kung nabawa ang hemoglobin mo sa Lukban ay 13, tapos isang buwan ka na sa Lucena, mapansin mo, maging 12.8 na lang yan. Slightly bababa siya. Kasi nga, mas mataas ang oxygen pressure sa low. Yun, next, we have affinity of hemoglobin to oxygen. Depende sa kung anong type ng hemoglobin ang present. Nabanggit kanina doon sa isang slide na na-skip natin, mas mataas ang affinity ng hemoglobin F kaysa hemoglobin A. Mamaya ko i-discuss pag nag-discuss na tayo ng letter C. Okay, affinity of hemoglobin for oxygen is dependent on pH. Okay? Pag pH ang pinag-uusapan, meron din tayong tinatawag na Bohr effect, B-O-H-R effect.
Tandaan, as the pH becomes more acidic, the hemoglobin's affinity for oxygen ay bumababa. It decreases. Okay? Imagine ang iyong hemoglobin galing sa lungs mo, may hawak-hawak na oxygen, pumunta siya sa tissues. Sa tissues, mas acidic doon kasi meron dong lactic acid din na poproduce ang iyong mga cell pag nag-undergo siya ng glycolysis, halimbawa. So, dahil marami dong lactic acid, meron pa dong carbon dioxide, so ang pH ay more acidic. Pagdating niya doon, bababa ang kanyang affinity sa oxygen, bibitawan niya ang oxygen sa tissues. Yan ang explanation, but pagdating sa tissues, i-give up ng hemoglobin ang oxygen ninyo. Pagkatapos noon, babalik siya sa lungs. Sa lungs naman natin, mas basic yun. pH is higher in the lungs. So, it favors naman yung uptake ng oxygen ng ating hemoglobin. So, yan yung ating pH. Okay? Mas acidic, mas mababa affinity. Basic, mas tumataas ang affinity. Letter B, partial pressure of carbon dioxide. Carbon dioxide. Hala, wait lang. Okay. pH and carbon dioxide and the hydrogen ion has similar effect to the affinity of oxygen to hemoglobin. Mas acidic. Mas maraming carbon dioxide, mas magiging acidic ka. Kasi kung nandyan ang carbon dioxide at kumapit na siya sa cell, ang nangyayari sa carbon dioxide, it will combine with water na nasa cell. Maproproduce ang bicarbonates o tinatawag natin carbonic acid. Yung bicarbonates, from the bicarbonates, marirelease ang hydrogen ions. So, mas maraming hydrogen ions, mas bababa ang pH mo. Kaya, pag mababa na ang pH, edi mas acidic ka na, bababa din ang affinity sa oxygen. May ano pa nga yan, yung combination ng carbon dioxide with water doon sa cell, may enzyme dyan na nagkakatalyze, yung carbonic anhydrase, para ma-produce yung ating carbonic acid, carbonic anhydrase. Pagdating naman halimbawa ng hemoglobin doon na sa lungs, ang magtatanggal din sa pagkakakapit ng carbon dioxide doon sa cell ay yung carbonic anhydrase din. Kung minsan, hindi lahat-lahat ng carbon dioxide ay natatanggal sa cell natin. Iba nagre-remain sa tissue, it will combine with some amino acid group. Amino acid, mag-combine siya with amino acids, tapos tinatawag silang carbaminohemoglobin. Parang hemoglobin na may carbon dioxide nag-combine with amino group, tatawaging carbaminohemoglobin. Yun, carbaminohemoglobin. Okay, next, letter C, concentration of 2,3-DPG. 2,3-DPG, DPG is diphosphoglycerate. 2,3-DPG. Ang 2,3-DPG has a very high affinity with hemoglobin. Tama, may very high affinity siya with hemoglobin. Siya yung nagre-regulate ng affinity ng hemoglobin to oxygen. Paano niya ginagawa yon? Kung wala pang oxygen, wala pang carbon dioxide na nakasalamuha ang ating hemoglobin, si 2,3-DPG siya ang magbabind to the hemoglobin. Pero reversible yon. Kasi nga mataas nga yung kanyang affinity. Kapag sinabi ng katawan natin na kailangan ko na ng oxygen kasi kinukulang na ako, ang gagawin ni 2,3-DPG, bibitawan niya si hemoglobin para kumapit kay oxygen. Pero, pag maraming oxygen sa katawan, ibabump off ni 2,3-DPG ang oxygen
at siya ang kakapit kay hemoglobin. Doon papasok na sinasabing mayroon siyang regulatory function sa affinity ng hemoglobin sa ating oxygen. Yan ang 2,3-DPG. Ngayon, binanggit ko kanina na ang hemoglobin F has higher affinity sa oxygen as compared to hemoglobin A. Bakit? Ano ang meron sa hemoglobin F anong polypeptide chain ang nasa hemoglobin F? Ang hemoglobin A kasi mayroong 2 alpha, 2 beta. Ano ang meron sa hemoglobin F? Sino nakaalala? Ano? 2 alpha and 2 gamma. Hemoglobin A, alpha, beta. Hemoglobin F, alpha, gamma. Between beta chain na nasa hemoglobin A and gamma chain na nasa hemoglobin F, mas lesser ang affinity ng gamma sa 2,3-DPG. So, kung lesser ang affinity ng gamma chain sa 2,3-DPG, so hindi siya basta-basta kakapitan ng 2,3-DPG. Unlike sa hemoglobin A, na mas mataas ang affinity ni 2,3-DPG kay beta chain, so kapit na kapit doon si 2,3-DPG. Kaya, mas dahil hindi kapitin ni 2,3-DPG ang gamma chain na nasa hemoglobin F, so mas mataas ang affinity niya kay oxygen as compared kay hemoglobin A na mayroong beta chain na kapitin ni 2,3-DPG. Yan na yon. Next, letter C, we have temperature. Ano ang effect ng temperature sa affinity ng oxygen to hemoglobin? Sobrang init ng temperature. Ano ang mangyayari sa affinity ng oxygen to hemoglobin? Ano ang kailangan ng katawan natin pag naiinitan tayo? Kailangan natin ng mas maraming hangin. So, ano ang nangyayari pag mas kailangan natin ng mas maraming hangin? Ibig sabihin, bumababa ang affinity kapag ka sobrang init. What about sobrang lamig? Anong kailangan natin? Pag sobrang lamig, kailangan ba natin ng oxygen? Hindi. Diba maraming movie na trap sa ice? Tapos, dahil sa sobrang lamig, nagdudugo na yung ilong. Dahil sa sobrang dami naman ng hemoglobin na nandun. So, hindi natin kailangan ng mas maraming hemoglobin. But ang tanong, bakit dumami ang hemoglobin? Ba't siya nagdugo? Kasi wala siyang nakuhang oxygen. Kaya gusto ng katawan, build, dagdag ng hemoglobin para mas maraming oxygen ang makuha. That's the effect of temperature. Sabi sir, pareho lang ba? Pareho lang. Extremes in temperature has same effect. Bumababa ang affinity ng hemoglobin to oxygen. So, dapat gitna lang tayo. Next, presence of other non-functional hemoglobin. Of course, alam natin yon. Pag may mga non-functional hemoglobin tayo, mas mababa ang affinities nila with oxygen. Like Gower 1, Gower 2, Portland, hemoglobin S, hemoglobin D. Yan yung mga abnormal natin na hemoglobin. Nabanggit ko na kanina yung oxygen dissociation curve or sigmoid shape. Remember, shift to the left, increase affinity to oxygen. Binanggit ko na. Tapos, increase pH, decrease PCO2, decrease 2,3-DPG, decrease temperature. Shift to the right, decrease ang affinity to oxygen kasi mas napupuno na siya. Tapos, decrease pH, increase PCO2, increase 2,3-DPG, increase temperature. Hindi po yan nawawala sa board exam. Ang shift to the right at saka shift to the left na yan. Tandaan nyo lang yung 5. Kailan nag-shift to the right, kailan nag-shift to the left. Bohr's effect, nabanggit ko na siya kanina. Okay, I think dyan nag-end ang ating hemoglobin na discussion. So, I hope naintindihan nyo ang ating hemoglobin na discussion. Dudugtong ko na itong RBC-related topic. Related din kasi ito sa
hemoglobin. Alam naman natin, our RBC needs ATP at mayroon tayong metabolic pathway in the formation of ATP at metabolic pathway to maintain the function of the red blood cells. We have first the Embden-Meyerhof pathway. Ang Embden-Meyerhof pathway is anaerobic pathway kung saan ito yung major pathway na nakaproduce ng ATP ang ating red cell. Ang enzyme responsible is the pyruvate kinase. Pag may problema ka sa pyruvate kinase, mababa ang ATP na production. Malalaman natin kung mayroon kang PK or pyruvate kinase deficiency using the PK fluorescent spot test. That is more of a qualitative, positive, negative, kung present o hindi, may cut-off value lang. Pero mayroon din tayong quantitative, yung X amount talaga ng PK assay. We all know that ATP is needed by our red blood cells to maintain the red blood cell shape at saka deformability. It is uses for active transport of cations, especially calcium at saka potassium and sodium. And it helps in modulating the amount of 2,3-DPG. That's Embden-Meyerhof pathway. 90% of the ATP is coming from that, and that is anaerobic. Sabi, sir, saan nagbumula ulit yung ATP? Yung sugar molecule ulit. Sabi, sir, paano ulit yung process? It was discussed to you in your biochemistry. The glycolysis. Production ng ATP, may mga lactic acid. Sabi, sir, ulitin mo pa bang i-discuss yan? No. Review your notes in biochemistry. I'm sure na-discuss ko yan sa inyo. Next, we have the hexose monophosphate shunt. The XMS or tinatawag din natin siyang pentose phosphate pathway or the PPP. The major enzyme involved is the glucose 6-phosphate dehydrogenase. The glucose 6-phosphate dehydrogenase, which is detected using a fluorescent spot test, and of course, we have also quantitative assay. Sabi, sir, narinig ko na yung G6PD. Yan yung tinitest sa bata pagkapanganak. So, pag may problema ka sa G6PD, ang daming bawal na pagkain. Kasi, kapag kumain ka ng pagkain na yun, ikaw ay magkakasakit. Kasi nga, hindi ka makahinga. Gawa nung mababawasan ka ng ATP. That's the hexose monophosphate shunt. That is aerobic. We have the methemoglobin reductase pathway. Ang function ng methemoglobin reductase pathway is not to produce more of ATP. Pero ito is para ma-convert back ang hemoglobin, ang hemoglobin, yung hemoglobin na may ferric ion para maging ferrous ion. Yan yung trabaho niya. Sa methemoglobin reductase pathway, mini-maintain ng pathway na ito na ang glutathione ay nasa reduced state. Bakit? Kasi kung nasa reduced state ang glutathione, siya ang magpiprevent ng conversion ng ferrous into ferric ion. And if na-convert na ang ferrous into ferric ion, siyang gagawa ng paraan para ma-return back ang ferric into ferrous. Kung dumami ang ating hemoglobin sa ating katawan, magkakaroon ka ng accumulation of methemoglobin. Yun na yun. Methemoglobin is a form of hemoglobin na kung saan ang iron is nasa ferric state. Number 4, we have the Rappaport-Lewevering shunt. This is a pathway na hindi rin talaga yung function is the production of ATP but to produce and to regulate the production of the 2,3-DPG, yung 2,3-diphospho-glycerate. Ganyan kahalaga ang 2,3-DPG na yon. Without the Rappaport-Lewevering pathway or the Rappaport-Lewevering shunt, magkakaproblema din tayo sa affinity ng oxygen to hemoglobin. That's the connect of 2,3-DPG of the methemoglobin to
to the different pathway. I hope may natutunan kayo sa aking lecture for today. Thank you very much.